Walang naiulat na nasawi matapos makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa ang ilang bahagi ng Cebu, kasunod ng Tropical Depression Wilma. Ito ang ibinahagi ni Office of the Civil Defense 7 Regional Director Joel Eristain na kahit na may mga biglaang pagbaha at pagguho ng mga bato, nanatili pa ring zero casualty ang Cebu. Ayon kay Regional Director Eristain, na malaking tulong ang isinasagawang paghahanda at ang awareness ng publiko sa kung ano ang mga gagawin kung sakaling may tatama na sakuna dahil batid na nila ang mga posibleng mangyayari tulad ng pagtaas ng tubig baha. Ikinatuwa rin nito ang agaran at kusang paglikas ng mga ilang komunidad sa mga ligtas na lugar na nagpapahiwatig na natuto na sa kamakailang mga bagyo na tumama sa Cebu at hindi na kailangan pa na piliting lumikas. At least ngayon na mas responsive na yung mga ating mga kababayan instead of mahirapan din. Medyo mas madali na ngayon dahil alam na nila na pwede mangyari ako ano yung mga tulad ng mga nangyari nung bagyong Tino. So ngayon mas na sila, mas aware. So mas alam na nila rin kung saan sila pupunta. Sa kabilang banda, nagtamo naman ng mga sugat noong linggo ng madaling araw, Disyembre 7, ang isang pulis matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig ang kanyang sasakyan sa Trans Central Highway sa Balamban, Cebu Province. Ayon sa ulat mula sa Balamban Police Station, nangyari ang aksidente bandang 5:30 ng umaga sa Barangay Kansamuroy. Kinilala ang pulis na si Police Master Sergeant Mohaled Den Kamsang Samud, 44 na taong gulang ng First Provincial Mobile First Company ng Cebu Provincial Police Office. Base sa inisyal na investigasyon, tinangka ni Police Sergeant Samud na bumalik sa Balamban matapos makasalubong ang malakas na agos ng tubig at madulas na kalsada sa gitna ng malakas na ulan mula sa Tropical Depression Wilma. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!